Hello, my dear! My dear Sagittarius, second half of November 2023, second half. This is from November 20 hanggang sa katapusan general reading. Titingnan natin mga my dear Sagittarius kung ano mga excited kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa yung second half of November 2023. Ayaw na niyang pumasok. Okay, wag nating pilitin kung ayaw pumasok. Bakit ganun? Pag nanggagaling sa akin, parang ang laswa. Okay, my dear. Isa pa. Ayaw na talaga. Okay, cut na natin into 3. Very gentle ako sa card na to, my dear, kasi medyo malapit na siyang mag-retiree. Okay, my dear Sagittarius, let's go tayo. Okay, first card mo, my dear, is the Lover's card. Okay, so yung pinaka-issue is nasa loob ng Lovers. Okay, Lover's card, Major Arcana. Pero dito kasi sa card na to, my dear, hindi ito yung typical na love na normally na alam natin, 'di ba? Kasi normally pag sinabi natin na love, parang very very sweet. Normally ang lovers kasi is yung mas malalim na ibig sabihin ng lovers. Madalas nako-connect sa usapin ng obligation, yung obligasyon sa loob ng love, okay? Na dapat merong give and take, dapat merong merong cooperation, merong collaboration, merong tulungan, merong pag-uunawaan, merong give and take, yung mga ganon. Yun na nakukuha ko dito na energy, my dear, sa energy ng lovers. So, first card natin is the Lovers. Next card natin over here is the Eight of Cups, okay? So, sa paglabas ng ating Eight of Cups, my dear, most of the time, tawag ko dito is the Walkout Queen. Maski hindi naman siya queen kasi tingnan mo, napakamaldita nung kanyang datingan dyan. There's a tendency, my dear, na second half of November ay parang gusto mong umalis sa energy ng love, okay? I think there is something na nangyayari sa usapin ng love to the point na sumunod yung ating Eight of Cups over here, hindi to maganda. Energy yan ng parang gusto mong umalis. Parang gusto mong hindi naman literal na parang umalis. Posibleng gusto mong umalis or gusto mong mag-detach kasi Cups is connected sa usapin ng emotion. Okay, parang ayaw mo na teka, kate. Ayaw mo na parang na ma-involve, parang ganon sa energy ng love. And hindi ko lang to, my dear Sagittarius, kino-close sa energy ng relationship kasi hindi naman lahat sa inyo ay merong jowa or merong karelasyon. There's a tendency din, my dear, na yung love na ibinibigay mo sa tao, yung effort, yung time, 'di ba? Yung pagmamahal na ibinibigay mo sa tao, sa kaibigan man to, kapamilya man to, or karelasyon man to. Pero ang combination kasi ng dalawang card is more on parang ayaw mo na munang magmahal. Ayaw mo na munang magbigay ng time. Ayaw mo na munang magbuhos ng kahit anong emosyon. Kasi posible, my dear, na yung iyong character bilang isang tao is more on the more ka nagbibigay ng ng attention, ng emotion, lalo mong inaaruga o minamahal yung tao, lalo kang napapamahal. Kaya therefore, second half of November, parang ayaw mo na muna magbuhos ng kahit ano sa usapin ng love. Okay? Next card natin over here is the Three of Pentacles. This is more on tulungan. Sabi ko nga, my dear, sa paglabas ng the Lovers, hindi ito yung typical na, ay, Lovers card, sweet, love. This is more on obligasyon, no? So, it's more on parang hindi na ibabalik sa'yo, my dear, yung love na ibinibigay mo sa relasyon or sa pamilya or sa hindi na ibabalik, walang bumabalik. Kaya nagdi-decide ka na, okay, kung hindi bumabalik sa akin yung pagmamahal na ibinibigay ko sa mga tao, sa relasyon, sa pamilya, therefore parang gusto ko muna mag-time out, gusto ko muna mag-break time sa ganitong energy.
Posible din, my dear, na meron mga issue ng third party over here kasi this is the Three of Pentacles. Posible meron nakikisali, posible meron nakikisawsaw, yun ang nakukuha ko dito, merong nakikialam, okay? So, kung sa relationship, hindi siya maganda kasi energy ng third party. Kung sa pamilya, posible na merong mga tao na parang nagbibida-bida, parang nagmamagaling inside the pamilya, maski hindi naman talaga nila alam, kung parang, lingas kugon, parang lalong pinalalaki yung gulo. So, there's a tendency, my dear, second half of November, merong mga tao na makikisali sa mga issue na nangyayari sa buhay mo na para bang alam nila kung ano talaga yung nangyayari. There's a tendency na baka husgahan ka or parang hindi ko nagugustuhan yung yung datingan. Okay, hindi ko nakukuha yung datingan. Okay, next card natin over here is the Nine of Swords. Yan overthinking, stress. So, nai-stress ka, my dear. Okay? Ito yung ito na, my dear, yung mga sobrang pagmamahal na ibinibigay mo. Ito yung mga sobrang love na ibinibigay mo. Yung care, di ba? Lahat ng tulong, di ba? Lahat ng tulong na ibinibigay mo na posibleng hindi pinapahalagan. But sa energy ng Eight of Cups, parang gusto mo lang, my dear, lumabas dun sa bahay na yon. Parang gusto mo lang umalis. Aalis na ako. Kumbaga, parang wala naman ako ditong silbi or parang hindi nyo naman ako nakikita. Parang gano'n nakikita ako dito na energy. Okay? Clarify na natin siya, my dear. The Lover's card. Ang kanyang kasama is the Two of Wands. Okay? So, sa ibang energy, marami sa inyo, my dear, ang maglo-look forward sa ibang tao. Ibig sabihin, kung hindi ako na-appreciate dito, sa iba ako. Di ba, maghahanap ako ng ibang mamahalin, ibang makakasama, ibang tao, baka mas ma-appreciate pa ako ng ibang tao kaysa sa inyo. Okay? Kasi this is the Two of Wands. You are looking forward na kung hindi ako mapahalagahan sa lugar na ito, kung nasaan ako ngayon, baka doon sa lugar na yon mas mapahalagahan ako. Baka sa poder or sa poder or sa feeling ng ibang tao na posibleng hindi ko kakilala o hindi ko kamag-anak, ay mapahalagahan na ako this time. Okay? Yun ang nakukuha ko dito na energy. But so far, marami sa inyo, my dear, ang posibleng lumipat ng lugar or magmahal ng ibang tao, posibleng magpalit din ng profession. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kasi parang pakiramdam mo, my dear, wala ng growth, wala ng appreciation, wala ng expansion dyan sa lugar kung nasaan ka as of this moment. Okay? Parang sinasabi mo dito, my dear, sa paglabas ng Two of Wands, baka doon, matulungan ako ng mga tao na yon. Parang ganun. Baka doon sa lugar na yon maging mas successful ako doon. Baka doon sa lugar na yon maging ma-appreciate ako. Parang ganun na nakukuha ko dito. Okay. The Eight of Cups and the Ten of Cups. Ayan, willing ka, my dear. Makikita mo may bahay doon. Ayan, lumabas ka sa bahay, tinapon mo yung cups like, what the fuck? Parang ganun, di ba? Parang, shootang inang nyang, ganyan. Walang nakaka-appreciate sa akin sa lugar na to. Lilipat ako sa ibang lugar, okay? Ang Ten of Cups kasi is more on emotional fulfillment. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Pero may isa pa akong energy na nakukuha na baka nga magbakasakali ka sa ibang lugar. Yun ang nakukuha ko. Baka pumunta ka sa ibang lugar, itry mo yung opportunity sa ibang lugar. Yun. Maliban sa energy na parang gusto mo ma-appreciate ka doon, parang mas naglo-look forward ka na may magandang maibibigay na oportunidad yung ibang lugar na yun o yung ibang tao na yun sa'yo. Okay, mas ma-appreciate ka doon, mas yayaman ka doon, mas gaganda ang buhay mo doon. Parang gano'n na nakukuha ko dito. This is just more on moving forward. Kasi parang pakiramdam mo dito, my dear, based lang sa energy ng card, parang dahil sa mga tao na nakapaikot sa'yo, the more kang hindi makagalaw. Hindi naman to literal na parang hinahawakan kanila. Posible, my dear, yung galit sa loob ng puso mo, yung mga disappointment sa loob ng puso mo, yun yung nag-hold sa'yo kung bakit nandoon ka pa rin sa lugar na yun or sa sitwasyon na yun. Okay? The Three of Pentacles
And the Sun card, yes, you're looking forward na merong ibang tao na tutulong sa'yo. Ibig sabihin, ito yung energy na ayaw mo nang ma-stuck. Ayaw mo nang mag-expect na itong mga tao na to ay ma-appreciate ka. Ayaw mo nang mag-expect na dito sa lugar na to, kasi siguro sobrang tagal mo na dyan sa sitwasyon na yan, karang paulit-ulit na lang siya, never ending, no? Pero na-highlight talaga na posibleng may mga sama ka ng loob sa mga taong nakakasalamuha mo or kasama mo as of this moment, pero parang pinakikibagayan mo sila kasi posibleng before, iniisip mo na wala kang option. Walang ibang magmamahal sa'yo, wala kang ibang pupuntahan, yun na nakukuha ko dito na energy. But, second half of November, it's more on a very positive na energy para sa'yo, my dear, na sinasabi mo dito na meron pang naghihintay sa akin, meron pa ako maikukontribute sa mundo, meron pa akong mayaambag, meron pang makaka-appreciate sa akin. There's a tendency, my dear, na masabi mo din sa sarili mo na siguro nagkamali lang ako ng tao na pinagkatiwalaan, nagkamali lang ako ng tao na minahal, nagkamali lang ako ng lugar na pinuntahan. Ganon. So, therefore, parang gusto mong mag-transfer. Okay? Lumipat. Mag-try ng ibang opportunity sa ibang lugar. Last card natin is the Nine of Swords. Stress card, overthinking. And kung makikita mo rin, my dear, may mga kamay dyan. Ayan, o. Parang hinihila ka rin pababa. So, there's a tendency na meron mga tao sa paligid mo as of this moment na hinihila ka pababa. Okay? Ibig sabihin, ayaw nilang maging successful ka, ayaw nilang yumaman ka, pero wala kang choice kasi posibleng pamilya, posibleng malapit sa iyo to, or asawa mo, karelasyon mo, magulang mo, pamilya, very very close yung energy. Okay? Somebody na minahal mo, somebody na naging part na ng buhay mo, kaya ang hirap ng alisin. Okay? Next card natin over here is the Six of Swords. Ayan, o. Kanina ko pa sinasabi. Mahirap man para sa iyo, my dear, pero wag mo move forward ka. Kasi ang Six of Swords, ang Six of Swords, my dear, is more on moving forward yan, my dear. Okay? So, ito yung kaisipan na panahon na para umusad ako. Ngayon, kung ayaw niyong sumama sa akin, kung ayaw niyong maniwala sa akin, parang ganun, my dear Sagittarius, yung nakukuha ko dito na energy. Kung ayaw niyong sumama sa akin, kasi parang niyayaya mo sila eh. Yun ang nakukuha ko dito sa energy ng Ten of Swords. Ay, Ten of Cups. No? Parang niyayaya mo sila, pero parang ayaw nila. Ayaw nila maniwala sa'yo. Hindi ko alam kung anong dahilan nila kung bakit ayaw nilang sumama sa'yo. Eh, samantalang, ang gusto mo lang naman mangyari, my dear, is magtulungan, maging successful, gumanda ang buhay ng bawat isa. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila. Yun ang nakukuha ko lang dito, my dear. Dalawa eh. Ayaw nilang maging successful or ayaw nilang makipag-cooperate. Parang ganon. Okay? But so far, this is more an energy of moving forward. Slowly but surely. No? Slowly but surely, my dear Sagittarius, no? Mag-move forward ka. Okay? Bottom deck of the card, we have here the Devil card. Ayan o, natatrap ka, my dear. Posible, my dear, na meron ka mga galit, no, sa puso mo. Meron ka mga inis, meron ka mga hinanakit sa puso mo. And hindi natin maiwasan yan, my dear, kasi tao lang tayo eh. Hindi madali sa atin ang magpatawad, hindi madali sa atin ang makalimot sa mga bagay na ginawa sa atin. Ang hirap lang kasi, my dear, na iproseso yung tinatawag na move on habang nakikita mo yung mga tao na yun or nakakasalamuha mo yung mga tao na yun. Kaya ang pinaka best way minsan is yung ikaw na mismo yung lumayo, ikaw na mismo yung mag-adjust, ikaw na mismo yung humanap ng lugar kung saan ka magiging masaya. Parang gano'n na nakukuha ko dito. But super, my dear, meron kang Devil card inside you. There's a tendency, my dear, na yung mga tinutukoy na tao dito, my dear, is paulit-ulit na lang talaga sila sa mga pagkakamali na ginagawa nila. And at the same time, there's a tendency na baka hinihila ka din nila pababa. Okay? So, my dear Sagittarius, maganda yung reading mo pero medyo masalimuot. Okay? So, my dear Sagittarius, yan ang reading mo para sa yung second half of November 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Paki-click po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.